Umalma ang Office of the Ombudsman at si DPWH Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Curly Discaya sa pagdinig ng Senado kahapon. Ang sabi kasi ni Discaya, tila sila ang ninanakawan sa restitution o yun pong pagbabalik ng pera sa gobyerno. Saksi si Joseph Moro. Nagpanting ang tenga ni DPWH Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Tinanong noon si Discaya tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera sa gobyerno ng ilang dawit sa kontrobersiya sa flood control projects. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na masabi, sila pa ang ninakawan. Ang ombudsman tinawag ding malaking kalokohan ang pahayag ni Discaya. Taong bayan daw ang unang ninakawan at ang pagsauli ng pera ng gobyerno ay hindi pangingikil kundi pananagutan. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Discaya pero no comment na anila sila. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umunoy sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets aabot na sa halos 23 billion pesos. Sakop nito ang mahigit 700 individual at mahigit 500 entity gaya ng construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 bank account. Halos 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng real estate, properties, pati na iba pang investments, sasakyan, insurance at mga e-wallet account. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Kabilang sa mga saklaw ng freeze order ang mga ari-arian ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nauna nagbalik ng 181 million pesos sa gobyerno at ngayon state witness na. Ayon kay Senate President Tito Soto, hinihintay nilang kunin ng DOJ si Alcantara mula sa kustodiya ng Senado. Inihahanda naman ng DOJ ang formal request pero kailangan munang plansyahin ang pagtiyak sa seguridad ni Alcantara. Medyo ingat tayo kasi remember, di ba, they are critical witnesses and they hold pieces, very important pieces of evidence for us to prove our case, no? Nagsagawa naman ngayon ang preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong malversation laban kay Senador Joel Villanueva at mahigit 30 na iba pa. Ayon sa DOJ, konektado ito sa Ghost Project sa 1st District ng Bulacan na kinasasangkutan din ng top-notch catalyst builders. Pero ayon sa DOJ, hindi nakapaghain ngayong araw ng kanyang counter-affidavit si Villanueva na dati nang itinangging nakinabang siya sa mga proyekto. Yun yung nag-ask na siya for extension? Yes po. Hindi na po siya lumitaw today. The extension was granted until 26. Sa Sandigan Bayan, tumestigo naman si Secretary Dizon sa bail hearing ng mga taga-DPWH Mimaropa kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kapwa-akusado nila sa kaso ang mga kasalukuyang pinaghahanap na sina dating Congressman Saldico at mga opisyal ng SunWest. Sa cross-examination, ipinunto ng mga abogado ng mga akusado na ongoing pa ang proyekto at hindi pa tinatanggap ng DPWH kaya't responsibilidad pa ng kontraktor. Sabi ni Dizon, dahil sobrang substandard ang pagkakagawa, imposible nang maayos ang proyekto nang hindi ginigiwa at pinapatayuan ng bago. Dagdag ni Dizon na sa Program of Works, 12 metro dapat ang steel sheet pile na magpapatibay sa konstruksyon ng dike pero 3 metro lamang ang ginamit. Pagpunto ng depensa, isang lugar lamang ang ininspeksyon kung saan nakita ang 3 metrong sheet pile. Pero sabi ni Dizon, ininspeksyon din ng ibang bahagi ng higit 400 metro na road dike. Malakas ang ebidensya, klarong-klaro. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.